Po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Nakatuwa yung mga bata, no? So, papuri po sa Diyos at ang ating mga anak po ay nasasanay po nating dalhin sa church. Ang mga bata po madaling turuan, madaling sumunod. Di po ba? Gaya natin, pag matatanda na tayo, ang kukulit na natin, ayaw na nating masyadong pinapakailaman ng ating mga buhay. And that is the truth. Kaya ang sabi ng Panginoon, remember your Creator while you're still young and fresh. Dapat makapag-imbak ka ng panahon sa tunay na paglilingkod mo sa Panginoon hanggat ikaw ay bata pa. Hindi naman masasayang kung ikaw ay medyo oldies ka na o matanda ka na nakatagpo ng Panginoon. Hindi naman po masasayang yan. Wala pong sayang sa Panginoon. But then, yung ating pong pagganap sa Panginoon habang tayo ay mga bata, nagagamit na tayo ng Panginoon sa kaligayahan ng mga hinirang niya, ng mga nakakakita sa atin. Mas mainam po yun. Mas maraming panahon tayong nakapag-imbak ng pagpupuri, pagpapasalamat, paglilingkod sa Panginoon. So nakakatuwa kung ang ating pong mga anak ay nadadala po natin sa harapan ng Panginoon at nagagamit para sa kanyang ministeryo. Okay. So purihin ng Panginoon, palakpakan po natin siya. So we have come to the conclusion po ng ating pong pag-aaral sa buhay po ng isa sa importanteng karakter ng Biblia, ang buhay po ni Jose, o the life of Joseph. Malaking portion po sa Book of Genesis. Book of Genesis po yun po yung unang-unang book ng Bible sa Old Testament. Malaking portion po ng Book of Genesis ang na-spend po o nagamit para po ipakita ang buhay ni Joseph. At kung paano ang buhay ni Joseph, ang kanyang karakter, ang lahat ng kanyang experiences, ay nagiging batayan o ehemplo or type ng kung ano yung gagawin ng Lord sa kanyang redemptive plan sa future na siyang inaani na natin ngayon. So, nagkaroon tayo ng mahabang serye sa istorya ni Joseph. And this is the Sunday while we are preparing for our next theme for our anniversary, the proclamation of power and providence, na tema po na binibigay sa atin ng Panginoon sa ating pong darating na anibersaryo. Ini-introduce na po natin yon habang nagko-close po tayo, habang kinukonclude po natin yung istorya po ni Joseph. So, natapos tayo last week. Tinapos natin yung chapter 45. And we all know that the book of Genesis has 50 chapters. Okay? So, last Sunday, yung chapter 45 pa lang ang natapos natin. At sa chapter 45, doon po pinakita yung senaryo o yung istorya na muling nagkita-kita na or nagpakilala na si Joseph sa kanyang mga kapatid. Okay, but then, hindi pa po nangyayari na magkitang muli ang mag-amang si Jacob at si Joseph. So yung following chapters 46 to 50, ito po yung mga huling istorya. Ang naka-highlight po dito mga kapatid, yung pagkikita po ni Joseph at ng kanyang amang si Jacob. Eventually, ang magiging pangalan niya later on is Israel. Okay? Sapagkat ang chapters 46 and 40, chapter 46 to 50, ito po yung prelude sa gawa naman ng Panginoon, sa dakilang gawa ng Panginoon doon sa lugar ng Ehipto. Okay? Nasusunod nating pag-aaralan. Sino po ang ginamit ng Panginoon sa Ehipto? Sinong karakter naman? Si Moses. Dahil papakita ng Lord ang kanyang mighty
and outstretched arms kung paano niya i-deliver ang Israel sa Ehipto naman. Sa panahon ni Joseph, ginamit niya yung Ehipto para iligtas ang Israel. Ginamit niya ang Egypt para iligtas ang Israel sa pagkagutom, ang tawag dito, sa pagka-extinct, kumbaga, ng lahi ni Israel. So, nagamit ang Egypt sa panahon na yon. So, makikita natin doon yung kung paano talaga ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Listen very carefully. Focus. Para mapagdugtong-dugtong po natin. Okay? At mahabang panahon po na ginamit ng Panginoon ng Egypt. Since na mapunta ang lahi, pag-aaralan natin mamaya, ang lahi ni Israel sa Egypt, mahabang panahon po sila naglagi doon. Okay? Approximately 430 years. Okay? Since na magpunta doon si Israel at ang kanyang lahi, pag binilang po yung mga taon na naglagi sila sa Israel, ay sa Egypt, ay 430 years. Ganun po kinanlong o na-incubate, parang incubator po ang Israel. Alam niyo nangyayari sa itlog ng manok, pag walang kakayanan yung inahin na pisain siya o limliman siya, dinadala po yung itlog ng manok sa incubator. Kung alam niyo yung process na yun, okay, sa incubator, para hindi masayang yung itlog at ma-preserve siya, para doon siya ipanganak at doon siya magkaroon ng buhay. So ang Egypt po ay parang incubator ng lahi ni Jacob. Pero hindi naman talaga yun ang kanilang final place. Because the final place or the promised land that the Lord has given to Abraham, Isaac, and eventually Jacob and Israel, sa kanya pong mga ina po, ay alam natin, hindi Egypt, kundi Canaan's land. At napag-aralan na natin yan sa possessing the promise. Okay? Sinong nagdala sa kanila doon? Si Joshua. Yung mga ina po na ito ni Israel. Okay, so, bago tayo magpalaot. So, ang pag-aaralan natin ngayon mga kapatid, huwag kayong mag-alala, hindi natin babasahin lahat yung 5 chapters. 46, 47, 48, 49, 46, 47, 48, 49, 50. Hindi natin babasahin lahat yon. Okay, we will have the important excerpts from those chapters at i-expose ng Lord sa atin kung ano-ano yung mga importanteng kailangan maintindihan natin at malaman natin about God's redemptive plan na pinakita niya sa buhay po ni Joseph at ng buong lahi ng Israel. Okay? So, ang mga, God's redemptive plan. So, the proclamation of power and providence. Inaano na natin yan, ini-introduce na natin ngayon yung ating bagong tema. The story of Joseph, finale. At tandaan nyo, itong finale na to, tatapusin natin yung buong book of Genesis ng very brief. Okay? Mabilis lang. Okay, gagamitin natin ang aklat ng Genesis, chapter 46, verse 1 to 7, verses 26 to 27, chapter 47, 28 to 31, chapter 49, 1 to 4, verses, and 8 to 12, and then lastly, chapter 50, verses 15 to 21. Okay, we will start. Simula po tayong basahin. Chapter 46, verses 1 to 7. Okay, Israel moved to Egypt. Sino si Israel? Si Jacob. Hindi pa nakikita si Jacob at si Joseph na anak niya. At tandaan natin, alam ni Jacob kung saan siya, kung anong lupa ang pinangako sa kanila ng Diyos. Alam ni Jacob yun. Minanan niya yon sa word of mouth sa kanyang lolo na si Abraham at sa kanyang ama na si Isaac. Okay. Tsagain yung konti. Malaking maitutulong nito sa inyo.
Okay, pag sinaga niyong pakinggan. Anyway, 1 hour lang naman to. Isang oras. Okay, so Israel moved to Egypt. At makikita na sila doon ni Joseph. So Israel set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am, he replied. I am God, the God of your father, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. Okay, dahil ang pangako ng Diyos kay Jacob, kay Abraham at kay Isaac, ang pinangako niya lupa ay Canaan, so kailangan mag-utos uli ang Diyos na, huwag kang mag-alala, Jacob. Pansumandali, dadalhin ko kayo sa Egypt. Sabi nga natin, incubation, ipipreserve sila doon. And then, ni-reiterate ng Diyos yung kanyang pangako. Pagkatapos doon, ibabalik rin naman kita. Okay, tandaan niyo yung ano na yun, ha? Kasi ang ating Diyos, mga kapatid, ay consistent God. Hindi siya pabago-bago ng isip. Consistent siya. Kung pinangaruan ka niya ng langit, kapatid, ano man ang magkawindang-windang ka man dito sa lupa. Mapunta ka man sa Egypt, parang yung kela Joseph. Ano man ang mangyari sa iyo, nasa famine ka man, nasa kaguluhan ka man, ang dulo mo, dun sa pinangako pa rin ng Diyos. Okay? Yun ang pangako niya sinabi niya sa vision kay Jacob. I will make you a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. Isasoli kita dito. And Joseph's own hand will close your eyes. Akala ni Jacob, naunahan na siyang namatay ni Joseph. Pero ang pangako ng Lord sa kanya, si Joseph ang magpipinid, o tawag dito, magsasarado ng iyong mga mata kapag namatay ka. Then Jacob left Beersheba, and Israel's sons took their father Jacob and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. They also took with them their livestock and the possessions they had acquired in Canaan. And Jacob and all his offspring went to Egypt. He took with him to Egypt his sons and grandsons and his daughters and granddaughters, all his offspring. Okay, walang natirang kaanak si Jacob o si Israel sa Canaan. Lahat dinala niya ng Egypt. At mamaya, malalaman natin yung bilang nun, kung ilan-ilan silang lahat na nagpunta ng Egypt. Okay. After Jacob heard the report of his sons, kasi yung last week, narinig ni Jacob yung report ng kanyang mga anak na, buhay si Jose! And in fact, si Jose ay ang hari ngayon o nagmamahala ngayon sa buong Ehipto. Yun ang sinabi nila kay Jacob. Nung una, hindi naniniwala si Jacob. Until nakita niya yung grandiose gifts. Yung mga imposibleng gifts. Imposibleng mga regalo. Napakarami at napakainam ng mga regalo na galing sa Egypt. Doon lang siya naniwala. I am convinced now that Joseph is alive. Hindi kasi siya pupunta ng Egypt. Walang dahilan. Ang dahilan lang dahil nalaman niya na buhay si Joseph. At nangusap ang Diyos sa kanya through vision. Kaya pupunta si Jacob sa Egypt. Okay, so after Jacob heard the report of his sons about Joseph still being alive in Egypt, and not only he's alive, but that Joseph is the ruler of all Egypt, Jacob's spirit was revived.
Jacob was persuaded and convinced because his son's report about Joseph being alive was backed up by the grandiose gifts coming with them from Egypt. So, Jacob, or Israel, excitedly moved from Canaan to Egypt to meet with Joseph, waiting for him down in Egypt. So Israel set out to Egypt with everything. Lahat na, dinala na niya. Lahat. At sigurado dadalhin niya lahat. Kasi sa perspective ng Lord, tatagal talaga sila doon. Umalis sila ng Canaan, walang masyadong tao sa Canaan's land. Okay? Sa story ni Joshua, marami nang nagmamay-ari, puno ng lupang pinangako ng Diyos para sa mga Israel. Kaya maraming labanan na sa panahon ni Joshua. Sa pag-alis nila Jacob sa Canaan's land, walang masyadong maraming tao doon. Pagmamayari lang yan ng kapatid niyang si Esau at ng ilang mga kakaunting mga tao. Okay? Para ma-imagine nyo. Imagine kasi 430 years ang nagdaan bago sila nakabalik ng Canaan. So God once again reminded Jacob about his promise of giving a land for them, specifically Canaan's land in the future. It was a promise from God made to his mga ninuno, si Abraham and si Isaac. So Egypt will be a temporary place for them, but Egypt will be a temporary place, an incubation place, while Canaan will be their permanent home. Na nalalaman natin, makatotohanan hanggang ngayon. Sino nag-occupy ng Israel ngayon? Mga lahi ni Abraham, lahi ni Israel. Okay, and then 26 to 27. All those who went to Egypt with Jacob, ito na yung bilang, mga kapatid. All those who went to Egypt with Jacob, those who were his direct descendants, not counting his sons' wives, numbered 66 persons. Yung diretsang descendant po. Huwag nating bibilangin yung mga asawa ng kanyang mga anak. Yung asawa ng 12 anak ni Jacob, 13 actually. Huwag nating bilangin yun, hindi naman direct descendant yun. Pero yung mga anak-anak nila. So ang kasama pakinggan niyo mabuti yung bilang ha. Ang kasama ni Jacob, papuntang Egypt na direct descendant niya ay 66. Okay? 66. And then in verse 27. With the two sons who had been born to Joseph in Egypt, sinasama na yung mga anak ni Joseph, the members of Israel's family or Jacob's family, which went to Egypt, were 70 in all. May napansin kaya? Ano napansin niya? Yung magaling sa math. Yung kasama ni Jacob is 66. Dinagdag yung dalawang anak ni Joseph na naipanganak niya sa Egypt. Ang naging bilang daw ay 70 in all. Paano nangyari? 66 plus 2, 68. 68, but 70. Hindi pa kasi binilang si Joseph at si Jacob. Ang sabi kasi, ang kasama ni Jacob papuntang Egypt ay 66. Therefore, hindi pa siya kabilang doon. Yung kasama lang niya ay 66. Ganun, pagka ina-analyze niyo yung verse, para hindi kayo magkakaroon ng kalituhan. Ang kasama niya ay 66. Kabilang siya, 67. Dinagdag yung dalawang anak ni Joseph, 69. Idadagdag mo si Joseph, 70. Kasi sabi dito, ang lahat ng pamilya ni Jacob na nasa Egypt ay 70. Lahat-lahat sila. Okay. In Genesis chapter 47, 28 to 31. Jacob made Joseph swear to bury him in Canaan when he dies. Okay.
28 to 31. So Jacob lived in Egypt 17 years. Tsagain nyo mga kapatid, bago tayo pumunta sa climax ng story. Tsagain nyo lang kung paano nagtatrabaho ang Lord. Jacob lived in Egypt 17 years. Okay, binigyan uli ng panibagong pagkakataon si Jacob na makapiling ang kanyang paboritong anak ng ilang taon? 17 years. Ilang taon si Joseph bago siya binenta sa Egypt? Yan, binawian ng Lord yung panahon na masaya siya. Binalik niya kay Jacob yan. Binawian ng Lord yung panahon na malungkot si Jacob. Dinagdagan niya uli ng another 17 years na magkasama ang mag-ama. 17 years silang magkasamang dati, and then another 17 years ang binigay kay Jacob at kay Joseph. So Jacob lived in Egypt 17 years, and the years of his life were numbered 147. Okay, namatay si Jacob, 147 years old na siya. Si Joseph, ilang taon nung namatay si Jacob? 17 nung binenta, 22 years nung muli silang magkita-kita, ilan na yon? 39. Plus 17, ilan na yon? Nung namatay si Jacob, 56 years old. So 56 years old si Joseph nung namatay ang kanyang amang si Jacob. Okay. So when the time drew near for Israel to die, he called for his son Joseph and said to him, "If I have found favor in your eyes, put your hand under my thigh and promise that you will show me kindness and faithfulness. Do not bury me in Egypt." Wag mo kong ililibing sa Egypt. Okay, labag yun sa pinangako ng Diyos sa kanya. Although, nag-i-enjoy sila sa Egypt, mga kapatid, tandaan natin, although masagana sila sa Egypt, pakinggan natin mabuti, although feeling mo, maayos ka sa ibang lugar, kapatid, home, sweet, home. Lahat tayo mga kapatid, wired tayo ng Lord doon. Okay? Naka-wired tayo mga kapatid na ang pinaka-sweet na feeling na mararamdaman natin, tranquil na feeling na mararamdaman natin, ay pag nagre-rest tayo sa ating sariling tahanan, sa kinalakihan natin. Pag naaalala natin yun ang pinaka-restful natin. Naka-wired tayong lahat doon. So although nagtatamasa sila Jacob at ang buong Israel, buong lahi na sa Egypt, specifically sa Goshen, hindi niya nakakalimutan ang kanyang home sweet home. Okay? Tayo din. Kahit yung kaluluwa natin, yung spirit natin, pag na-born again tayo o dinagdag tayo ng Lord sa isang church, kahit na anong sabihin natin na magandang nangyayari sa atin sa ibang mga lugar, kahit na anong sabihin natin, kahit na nasa Egypt pa tayo, sa karangyaan ng Egypt, ang ating soul, ang ating spirit, mga kapatid, ay naglolong sa ating home church, so home, sweet home. Tandaan natin yan. At kailangan hindi natin pigilin yung ganung klaseng nararamdaman. Sapagkat lumalaban tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay? So, home sweet home. Your home is where your heart is. Because our God wired that heart sa iyong tahanan. Okay? Huwag mo lalabanan yun. Para kang, sabi nga ni Pastor Katoy, huwag mo lalabanan yun ng Lord. Para ka ng,
tumatadyak sa puso, sinasaktan mo lang ang iyong sarili. Kaya susunod at susunod ka sa kung saan ka dinala ng Panginoon. And then our soul, ang nilolong nito, kagaya ng pinaawit or ng exhortation ng ating worship leader. This soul is wired to go back home sa ating Diyos sa heaven. Okay? Yan ang sinasabi niya. But when I rest with my Father, carry me out of Egypt and bury me where they are buried. Pangangako ka sa akin, anak, Joseph, na pag namatay ako, huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Dalhin mo ako dun sa himlayan ng aking mga magulang, ang iyong mga ninunong si Abraham at si Isaac. Doon mo ako ihimlay. And Joseph, nagpahinuhod siya, nangako siya. Okay, Father, I will do as you say, he said. Swear to me, he said. Then Joseph swore to him, and Israel worshipped, and he lived on the top of his staff. Okay, so Jacob passed on to Joseph God's promise. Okay? Wala kasi siyang anak na mapagpapasahan sa pagkakataon na yon. Although alam natin na ang descendant ni Jesus Christ ay nanggaling kay Judah, yung istorya na yon ay mare-reveal pa sa mga susunod nating pag-uusapan. Pero ang immediate na mapagpapasahan ni Jacob ng kanyang pananampalataya, remember, hindi pa lubusang kilala, nagsisimula pa lang magpakilala ang Diyos sa sangkatauhan. Kaya ang lagi lang sinasabi is, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, pasapasahan pa lang sila. Ito ang pagsampalataya ko, dito ako sumasampalataya, pinapasa nila. Okay, so Jacob passed on to Joseph God's promise and made him swear to follow what God had said to them. Okay? Kaya nilipat ni Jacob kay Joshua yung pangako. Doon tayo. Yun ang binigay sa atin ng Lord. Canaan's land. Sabi niya kay Joseph. Okay? Nangyari ba na talagang sila Joseph o yung lahi ni Joseph ang unang gagawa ng trabaho? Yes. Tandaan natin, sino ang nagdala sa lupang pangako sa loob ng Canaan? Sino? Sinong ginamit ng Lord para makapasok sila doon? No? Sino? Joshua. Kaninong lahi si Joshua? Of course, kaninong tribo? Ephraim. Kaninong anak si Ephraim? Okay. So matutuntun niyo yung trabaho ng Lord, yung kanyang consistency sa kanyang pangako. Pinaglipatan ni Jacob si Joseph, and then after 430 years, ang haba-haba na lang nagdaan, consistent pa rin ang pangako niya. Kaya ang nagdala sa loob ng lumang pangako ay inako ni Joseph kay Ephraim, at ang pangalan niya ay Joshua. Although may kasama na, magsisimula na dun yung another story. May kasama si Joshua doon. Sinong kasama niya? Dalawa silang spy. Si Caleb. Kaninong lahi si Caleb? Kanina? Si Caleb. Judah. Okay? Doon na magsisimula yan. So pagka kasi iniisa-isa o nahihimay-himay mo, talagang sumasaya ang isipan mo kung gaano ka-consistent ang Lord sa kanyang redemptive plan. So Canaan's land is the final resting place for all of them, to all of them. So Jacob must be carried back and be buried there with his ancestors, Abraham and Isaac. God is consistently faithful in fulfilling his promises. So the people of Israel must be consistently believing and obeying what God has said. Habang sinasaliksik mo ang salita ng Diyos, kapatid, ang scripture, walang ibang
darating sa isip mo, sa puso mo, kundi amazement. You will be amazed. Amazed. How consistent God is. Okay? Hindi siya sumasablay, hindi siya nagkakamali. Yung detalye, magugulat ka pagka unti-unti nang binibigay sa iyo yung detalye, magugulat ka at mamamangha ka. You will be in awe of God and His redemptive plan. Yung pinag-aaralan natin, kaunti-unti lang to actually. Pero kung magsasaliksik kayo mag-isa, unti-unti, makikita nyo, ma-amaze kayo kung paano tinatrabaho ng Lord at napakapasensya niya unti-untiin, paglakip-lakipin ang lahat ng mga nangyayari hanggang makarating siya sa iyo. Hanggang magpakilala siya sa iyo na siya ang iyong magliligtas, na siya ang iyong Panginoon na magliligtas sa iyo. Okay. Genesis 49, 1-4 and 8-12. Nandito na tayo sa proclamation ng curse at ng blessing. Malapit nang mamatay si Jacob dito at mag-iiwan na siya ng kanyang blessing and curse sa kanyang mga anak. Okay? Tandaan natin, kahit na ang Lord sinasabing ang lahat ng nangyayaring sirkumstansya o sitwasyon ay gagamitin niya para sa kanyang grand plan, sa kanyang dakilang plano, sa pangkalahatan, sa ikabubuti ng lahat, hindi niya kakalimutan ang reward at ang curse ng individual na kaganapan na ginagawa ng tao. Okay? Meron siyang grand plan sa pangkalahatan, mabuti ito sa pangkalahatan, pero hindi niya kakalimutan, hindi niya lalagpasan yung reward mo at yung curse mo, yung mga consequence ng mga detalyeng nangyayari. At dito natin matutunghayan yon. Ilan ang anak ni Jacob? 12. Pero hindi natin babasahin lahat, napakahaba. Kung babasahin natin yung lahat ng sinabi niya sa 12. Pipiliin lang natin dito yung pinakamainam na blessing at yung pinakamatinding curse sa magkakapatid. Okay? Kung gusto nyo basahin, basahin nyo na lang later on, pagkatapos natin sa mga bahay nyo. Pero pipiliin lang natin dito yung dalawa, yung pinakamatinding curse at pinakamatinding blessing. So 2 anak lang niya ang babasahin natin kung anong sinabi ni Jacob sa 2 anak niya. Sa kanyang panganay na si Reuben at sa kanyang pang-apat na anak na si Judah. Kasi si Judah na magtutuloy-tuloy sa mga susunod nating pag-aaralan. Okay, Genesis chapter 49 verses 1-4 and 8-12. Jacob's proclamation of curse and blessing. Jacob nearing his death. Malapit na siyang mamatay. Then Jacob called for his sons and said, "Go around so I can tell you what will happen to you in days to come." Tingnan niyo, napakamakapangyarihan ng blessing and curse ng magulang, di ba? Nangyayari. Kasi yung mga hinirang ng Diyos ng panahon na yon, talagang binibigyan niya rin ng wisdom at ng spirit. Ang problema lang, sa panahon na yon, mga kapatid, tandaan natin to, sa panahon ng New Testament, hindi na umaalis ang Holy Spirit kapag ka nabuhay sa'yo, namahay sa'yo at nakipamuhay. Hindi na siya aalis. Yun ang promise. Sa Old Testament, umaalis ang Holy Spirit. Kung gusto nyo maintindihan nyo, mapag-aralan nyo, yun ang nangyari sa buhay ni Saul. Okay? Sa unang king ng Israel, si Saul. Nasa kanya, pero nung nagalit sa kanya ang Lord, tinanggal sa kanya yung anointing na yun. Okay, so sa Old Testament, umaalis, pwedeng mag-stay, pwedeng umalis ang Holy Spirit. Sa New Testament, hindi. Once na pinanahanan ka ng Holy Spirit, gaya ng pangako ng Panginoong Jesucristo, hindi na ito aalis sa iyo at tatrabaho siya hanggang sa culmination ng iyong kaligtasan. Okay? Sa sanctification. Okay, sabi na ni Jacob,
Hindi kayong lahat dito. Gather around me. Paikutan niyo ako at sasabihin ko sa inyo kung ano magiging future niyo. Listen very carefully, mga anak, mga young people. Matututo kayo dito. Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to your father Israel. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength. Sabi ni Jacob, ikaw ang panganay ko, ang aking kalakasan, ikaw ang unang senyales na ako'y lalaki, na ako'y malakas. Excelling in honor, excelling in power. Verse 4, turbulent as waters, you will no longer excel. Sabi ni Jacob sa kanyang panganay na si Reuben, you should be excelling, but you will no longer excel. Why? For you went up unto your father's bed, unto the couch, and defiled it. Hindi natin alam yung istorya na yan, pero nakasulat yan mga kapatid sa Genesis chapter 35, verse 22. Ano bang ginawa ni Reuben? Bakit siya kinurse? O bakit siya, ang tawag dito, sinumpa ng kanyang ama? Anong ginawa ni Reuben? Reuben, the firstborn's curse. Ito, Reuben is the oldest son of Jacob. And the oldest son was supposed to receive a double inheritance sa kostumbre ng mga Israel. Ang panganay na anak, lalaki, na anak ng mga Israelita, ay binibigyan ito ng double inheritance. Yun ang kostumbre nila. But Reuben, being the oldest of Jacob's son, lost his special honor. Why? Bakit na-lost niya kanyang special honor? Parang si Esau at di ba? Si Esau at si Jacob. Bakit na-lost ni Esau? Kasi pinagbenta niya kay Jacob. Kaya na-lost ni Esau yung kanyang blessing. Pero si Reuben, ano nangyari? Reuben was unstable and unworthy. Untrustworthy pala. Hindi mo pagkakatiwalaan. Okay? Bakit di siya mapagkakatiwalaan? Especially in his younger days. Di ba? Panganay siya pero hindi niya napigilan ang kanyang mga kapatid na ibenta si Joseph. At nag-compromise siya na hindi sabihin sa kanilang ama kung ano yung totoong nangyari. Nag-compromise siya sa mga kapatid. Sabihin natin, pinatay siya ng wild animal sa ilang. Yun ang sabihin natin. Lagyan natin ng dugo itong robe na ginawa ng ama natin. Sabihin natin, mukhang pinatay yung kapatid namin. Sa ilang ng mabubangis na ngayon. Hindi nagsalita si Reuben bilang panganay. Nag-compromise siya. Okay? Bakit walang tindig si Reuben? Ano bang nangyayari? Walang tindig si Reuben. Because Reuben slept with his father's concubine. Okay. Sino ang maidservant ni Leah? Young people? Silpa. Leah. Bilha. Sino ang maidservant ni Rachel? Silpa. Okay? Ngayon, Reuben slept with his father concubine Bilha. Okay? Sinipingan ni Reuben ang isang asawa ng kanyang ama na si Bilha. At si Bilha ay maidservant ni Leah na binigay niya kay Jacob para ipanganak ang mga kapatid din ni Reuben.
Okay? May mga kapatid si Reuben kay Bilha. Sino sila? Sino? Si Dan at si Naphtali. Okay? Si Dan at si Naphtali, mga kapatid ni Reuben sa kanilang amang si Jacob at kay Bilha na sinitingan niya. Sikreto yun, pero nalaman ni Jacob. Kaya gustuhin man ni Jacob na i-bless ang kanyang panganay with double portion, hindi niya pwedeng gawin sapagkat may loob siya ng banal na espiritu. That instead of blessing Reuben, curse ang ibinigay niya kay Reuben. Kaya naputol ang istorya ni Reuben. Young people, hindi ka pwedeng makipaglaro sa Diyos. Tandaan mo. Hindi. Huwag mong isipin na you can get away with the sins na para bagang ikaw lang ang nakakaalam. No! Huwag mong laruin ng Diyos. Tandaan natin. Huwag mong lalaruin ng Diyos. This time, naisulat yung nangyari kay Reuben para sa ikatututo natin. Pero huwag mong isipin na nakita kasi si Reuben. Nalaman na nakakita sa kanya. Kapatid, hindi tayo sa tao magsusulit. Kahit na makita tayo ng mga tao at isumbong tayo ng isumbong ng mga tao, hindi tayo sa kanila nagsusulit. Okay? Mag-ingat ka na ang makakakita sa iyo ay ang Diyos mismo at hindi ka pwedeng magtago sa Kanya. Remember, we are on the reality TV sa heaven, big screen, at nakikita kung anong nangyayari sa atin. Okay? Mag-ingat mga kapatid. Kung gusto mo ng blessing at hindi curse sa future mo. Ngayon, example naman ng blessing. Anong sinabi ni Jacob sa kanyang anak na si Judah? Okay, verses 8 to 12. Judah, sabi ni Jacob, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. Kanino sinabi yan nung una? Kay Joseph. Di ba? Sabi kay Joseph, sa vision ni Joseph, sa panaginip ni Joseph, ang kanyang mga kapatid ay magbabow down sa kanya. Nangyari yun. Tapos na yun Naganap yun. But this time, pinag-aralan natin, Judah changed for good, di ba? Nagbago si Judah, a changed man, di ba? So ano yung blessing ng Lord sa nakita niya kay Judah? Okay, you are a lion's cub, O Judah. You return from the prey, my son, like a lion he crouches and lies down, like a lioness who dares to rouse him. The scepter will not depart from Judah. What is scepter? Ano yung scepter? Ito yung hawak-hawak palagi. Yung papasaro mo, may hawak-hawak na gano'n Parang scepter, yung tungkod niya. At yung mga kings ng mga unang panahon, meron silang parang baton o scepter. May hawak-hawak sila. Ang sign ng scepter na yun is authority, kingship, authority, ruler. Okay? Kanino pinangako ang kingdom? Kay Joseph ba o kay Judah? Kay Judah. Sabi dito, the scepter o Judah will not depart from you. Hindi mawawala sa linya mo, sa lahi mo, ang kingdom. Sa'yo dadaloy ang mga hari ng Israel. That's why si David ay nasa lineage ni Judah. And then, yung culmination ng si Jesus ay nasa lineage ni Judah, the King of Kings and Lord of Lords.
Nagkatotoo ba yung pangako, yung blessing na binitawan ni Jacob 3,000 years ago? Nagkatotoo ba sa panahon ni Jesus Christ? Nagkatotoo. Because Jesus Christ, although Jesus Christ is not a product of an eggshell and sperm cell of human, pero nanggalingan siya sa linya ni Judah. Okay? So the scepter will not depart from Judah. Okay, so Judah, the fourth son of Jacob, so why was Judah known for selling Joseph into slavery and trying to defraud Tamar, his daughter-in-law? Si Tamar, nasabi ko na itong kwento na ito last time. Daughter-in-law ni Judah si Tamar. Okay? So, hindi pinulpil ni Judah ang kanyang pagiging kinsman redeemer kay Tamar. Dahil namamatay yung mga anak niya pag binibigay niya kay Tamar. Namatay kasi yung unang asawa ni Tamar na anak ni Judah. Then, nung binigay niya yung pangalawang anak niya kay Tamar, namatay din. Kaya hindi na, meron pang isa, bata, hindi na binigay ni Judah. Pero dahil ang Lord ay may plano, alam natin yung istorya, si Judah mismo ang nagkaroon ng supling kay Tamar. Doon nang galing si Jesus Christ. Okay? Alam niyo yung story, basahin niyo sa Genesis. Okay, so, saan na tayo? Ayan. God had chosen Judah to be the ancestor of Israel's line of kings. Kay Judah dumaloy ang mga kings ng Israel. Doon sa pangakong, the scepter will not depart from Judah. This may have been due to Judah's dramatic change of character as shown doon po sa pinag-aralan natin, ala na silang pag-asa. Tingin nila, papatayin na sila nila Joseph, kung hindi pa nakilala si Joseph. Tingin nila, wala nang pag-asa. Pero, pinakita ni Judah ang isang karakter na nagbagong karakter. Siya yung nag-step up at nagsalita in behalf of his brothers, mga kapatid. Siya yung nakipag-usap kay Joseph. At sa pamamagitan noon, bumuhos ang nag-breakdown ng puso ni Joseph at nagpakilala siya. Si Judah. Because of that, nakamit niya ang mga blessings na para sa kanya. So, okay. So, Judah's line would produce the promised Messiah, eventually Jesus Christ, na pag-aaralan natin. Okay. And lastly, last chapter. Genesis 15 to 21. Sa panahon na ito, mga kapatid, Joseph was 56 years old already. Nung kalilibing, ang senaryo, kalilibing ng kanyang ama, si Jacob. Joseph was a type of the coming Christ. Example siya ng darating na Mesiyas. Kung anong nangyari sa buhay ni Joseph ay isang pagpapakita, o pagpapaunawa, o pag-iistorya ng kung ano ang gagawin ng ating Diyos sa darating na panahon sa buhay. Okay? Sa buhay ng ating Panginoong si Jesucristo. Kung ano yung pangyayari na yan, i-depict sa buhay ni Joseph. So when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pay us back for all the wrongs we did to him?" So they sent word to Joseph saying, "Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of your servants, of the servants of the God of your father." When their message came to him, Joseph wept. Okay. Ilang taon na si Joseph dito? 56.
Nung una niyang makita yung mga kapatid niya, na, nung nagahari na siya sa Egypt o naging administrator siya ng Egypt, 39. Okay? Nung 39 years old si Joseph, inassure na niya ang kanyang mga kapatid. Remember that? Sinabi niya, okay, mag-alala. Ang nangyari sa atin na ito ay kalooban ng Diyos. Sinabi na niya sa mga kapatid niya, it was to save many lives na pinauna ako ng Lord dito sa Egypto. Huwag niyo alalahanin yung nagawa niyo sa akin. But 17 years later, hindi pa rin nakakalimutan ng mga kapatid ni Joseph kung ano yung ginawa nila kay Joseph. Maaring nagbago na sila. Tandaan niyo to. Maaring nag-repent na sila, nagbago na sila ng kanilang pag-uugali, pero hindi nila mapaniwalaan. Tandaan niyo ito, importante sa atin. Hindi nila mapaniwalaan na kaya silang patawarin ni Joseph. Sometimes yun ang problema natin, mga kapatid, sa harapan ng ating Diyos. Yes, nagbago na tayo ng isip. Yes, gusto nating baguhin na yung ating pagkatao, yung nagawa nating mga kasalanan, nagsisisi tayo. Pero ang pinakamahirap minsan sa atin is yung paniwalaan na gusto ba talaga tayong patawarin ng ating Diyos. Nakakalimutan ba talaga niya lahat ng ginawa nating karimari-marim na kasalanan? Ganon ba talaga ang puso niya? So 17 years after na sabihin ni Joseph na, wala na yun. Naiintindihan ko na ngayon. Huwag kayong mag-alala. Will ng Lord, naiuna niya ako dito. Huwag niyong intindihin yung nagawa niyo sa akin. It is God's will na mauna ako sa inyo para sa kaligtasan ng lahi natin. But hindi nila makalimutan at hindi nila mapaniwalaan ang kapatawarang ibinigay sa kanila ni Joseph. Kaya naiyak si Joseph. Naiyak si Joseph hindi dahil sa makatotohanan bang pagpapatawad niya at kailangan niyang patawarin na ngayon kasi ang nakikiusap na yung kanilang ama, last will na ng kanilang ama na ipakiusap ang kanyang mga kapatid. Doon ba naiyak si Joseph? Naiyak si Joseph sapagkat hindi lubusang mapaniwalaan ng kanyang mga kapatid ang katotohanan ng kanyang pagpapatawad. Sometimes, mga kapatid, sa paglapit natin sa Panginoon, yun ang kinakalungkot ng Lord sa atin. Hindi natin malubos na matanggap na talagang binigyan tayo ng kagandahang loob ng Diyos at totoong-totoo sa Kanya, gustong-gusto niya na patawarin ka, na gustong-gusto niya na sa iyong isip ay paniwalaan mo na talagang pinatawad ka niya at mamuhay ka sa kaligayahan ng kanyang pagpapatawad. Okay? So, Joseph wept, sabi ito. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. Tignan niyo yung sinabi ni Joseph. Joseph said to them, don't be afraid. How many times the words, don't be afraid, is written in the Bible? Ilan? Fear not, don't be afraid. Lagi natin binabanggit. Ilang beses nakasulat yan? 365 times. Bakit 365 times? Ilang araw ba sa isang taon? 365. Sometimes 366. Eksakto. Hindi nagkataon. Bakit? For us to be reminded by God na wala kang dapat ikatakot sapagkat kapiling mo siya. Saktong 365 times na sinulat yung words na do not be afraid, fear not, para sa araw-araw ipaunawa sa iyo at i-remind ka ng Lord, huwag kang matakot. I will never leave you. I will never forsake you.
Okay? Do not be afraid. Am I in the place of God? Ito na yung famous verse. Young people, sauluhin nyo ito Genesis chapter 50, verse 20. Genesis 50, verse 20. Muling pinaliwanag ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Don't be afraid. Huwag nyo nang alalahanin yun. Naunawaan ko na. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Ito ang isaksak nyo sa isip nyo. You intended to harm me, but God intended it for good. To save many lives. Para iligtas ang marami. Plano ng Diyos na gawin yun sa akin, na mangyari sa akin yun. Plano yun ng Diyos. Kasama sa plano niya na kasuklaman niyo ko, ibenta niyo ko, insultuhin niyo ko, dalhin niyo ko sa kapahamakan. Kasama yun sa plano niya para maganap kung ano ang malaking grand plan o malaking kaligtasan na gagawin niya sa maraming tao. It is a type of what God will do sa pamamagitan ni Jesus Christ sa panahon niya. Okay? Paano nangyari yan? Mga kapatid, we intend to harm our Lord. We kill Him. We killed Him. We killed Him. Pinatay natin ang ating Diyos. Dinurahan natin siya. Hinataw natin ang kanyang mukha. Sinugatan natin ang kanyang katawan. Ininsulto natin siya. Hinamak natin siya. Sinyin natin siya. Hinuparan natin siya. Ginawa natin lahat ng kalapastanganan sa kanya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, we intended to harm our Lord Jesus Christ. But that is the plan of God. We intended to harm Him, but that harm that we have given, we have made to our Lord, was God's plan and purpose for the salvation of many lives. Nakasulat yung sa Acts chapter 4, sulat niya mga kapatid, young people. Nakasulat yung sa Acts chapter 4 verses 16 to 20. Acts chapter 4 verses 26 to 28. Acts chapter 4 verses 26 to 28. Before we close, basahin ko yun mga kapatid. Acts chapter 4 verses 26 to 28. Magko-close na tayo. Magko-conclusion na tayo. Basahin ko lang yung plano ng Diyos sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Acts chapter 4 verses 26 to 28. Okay. Kung nakita nyo na, sasabayan niyo ako. Sabi dito, Acts chapter 4, verses 26 to 28. The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against His anointed one. 27. Indeed, Herod, Pontius Pilate, met together with the Gentiles and the people of Israel in this city. Anong city yun? Jerusalem. To conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Sabi dito sa Acts chapter 4 verses 26 to 27, ang mga hari ng sanlibutan, si Herodes, si Poncio Pilato na gobernador ng Roma, ang mga hintil, ang mga saserdote, ang mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, nagkaisa na magpulong-pulong at magsama-sama
at pag-usapan. Anong pag-uusapan nila? Ang kamatayan ng Panginoong Kristo. Saan? Sa Jerusalem. Nagkaisa silang lahat sa iisang layunin. Anong gagawin nila? Patayin si Kristo. Ang tanong, yung pangyayari na yun, sino talaga ang mastermind? Kalikutin natin ating mga isipan. Yung mangyayari na yon, kailan yun dinisisyon? Kailan yun pinagplanuhan talaga? Yung kanilang gagawin at yung kanilang mga naiisip. Kailan yun pinagplanuhan? Sasagutin din yan ng verse na babasahin natin. Verse 28. Basahin natin yung 28. Yung natin kung sino yung mastermind talaga. Sabi dyan, 28. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Nagets niyo mga kapatid? Yung lahat ng nangyari sa Jerusalem na yon, ang mga desisyon nila Pilato, ni Herodes, ng mga hari, ng mga Pariseo, ng mga Israelita, crucify him, ipako yan, gawin niya, saktan niya, patayin niya. Lahat ng yon, ang sabi ng 28, ginawa nila, sila yung player, pero sabi ng 28, ginawa nila, they did, ginawa nila kung ano yung pinlano mo noon pa bago yan mangyari. O sino nagplano na? You intended to harm me, sabi ni Joseph, but the real planner, the architect, you intended to harm me, but your intention was used by God para saan? For the greater goal, for the salvation, for saving many, many lives. Akala natin, tandaan niyo to, para sa inyong theological mind, akala natin, tayong may control, tayong pumatay. No? Yes, ginusto yun nila Pilato, ginusto yun nila Herodes. Yes, totoong ginusto yun ng mga kapatid ni Joseph na gawin sa kanya yun. Yes, totoong ginusto yun ng mga Romano na saktan si Jesus at ipako siya sa krus. Totoo yun, ginusto nila, kagaya ng pagkagusto ng mga kapatid ni Joseph nung pasakitan na si Joseph. Pero lahat ng yun, mga kapatid, sinasabi ng Scripture, hindi humuhulagpos sa grand plan ng Diyos. You intended to harm me, sabi ni Joseph, but your intention is used by God for the greater good, to save many lives. We intended to harm Jesus. We killed Him. Pero ang totoo, hindi tayo ang may control ng lahat ng yun. Kaya sinabi ni Jesus Christ kay Pilato, wala kang kapangyarihan sa akin. Mamamatay ako dahil ibibigay ko ang aking sarili. Hindi ako mamamatay dahil mapapatay ninyo ako. Mamamatay ako dahil kusa kong ibibigay ang aking sarili. Okay? Si Jesus Christ mismo ang pumunta ng Jerusalem. At hindi siya nagtago nung inaaresto na siya. Kasulat sa John yun. Okay? Nung dumating ang mga aaresto kay Jesus Christ, sabi ng mga Romano, dahil hindi nakilala si Jesus. Ang nakakakilala sa kanya yung naghudas, si Judas. Kaya pinakilala niya sa pamamagitan ng kiss, di ba? Betrayal kiss. Hindi kilala ng mga Romano si Jesus Christ. Nagtanong sila. Sabi ni, ang unang nabungara nila, si Jesus Christ mismo. Dahil hindi nagtatago si Jesus Christ, ibibigay niya ang kanyang sarili. Ang nabungara na si Jesus, sinong hinahanap niya? Sabi ni Jesus Christ, sa mga mag-aaresto sa kanya.
Si Jesus, sabi ng mga alam lang, sabi ng mga Romano, sabi ni Jesus Christ sa mga legion nila, marami yan, mga sundalong matitipuno yun, makikisig yan, Romano yan eh. Kaya nga sila yung mighty na mga warriors, mga Romano. Full battle gear sila. Ano si Jesus? Sabi ni Jesus Christ, ako nga ito. Ako ang hinahanap nyo. Nung sinabi ni Jesus Christ na, ako ang hinahanap nyo, ang nangyari sa mga matitipuno, ang binasa nyo sa gospel, ang nangyari sa kanila, nung sinabi ni Jesus, ako ito, bigla silang nagbagsakan lahat. Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo siya maaresto, hindi mo siya makukontrol, hindi mo siya mapapatay. Mamamatay siya kasi yun ang kalooban ng langit. Mamamatay siya sapagkat iaalay niya ang kanyang sarili. Isusuko niya ang kanyang sarili. No one can harm our God except kapag siya ay willing na ibigay ang kanyang sarili at masaktan natin. Napakatindi. Nasaktan natin siya, nagawa natin sa kanyang karimari-mari na bagay because He is willing to sacrifice Himself. Okay? In our conclusion, and the sovereign God can bring good out of bad or evil circumstances. Joseph's brothers' evil intention and deeds, Potiphar's wife's false accusation, the cupbearer's neglect, the 7 years of famine, and then these circumstances in Joseph's life taught him that God brings good things from evil for those who trust Him. As we can read in Romans chapter 8, verse 28. Sabi doon, lahat ng mga bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa ating ikabubuti. Sa ikabubuti ng lahat ba ng tao? Ng mga nagmamahal sa Kanya. Okay? Ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga nagmamahal sa Kanya, pinag-aaralan natin every Thursday, sino sila? The elect. Ang mga hinirang ng Diyos. So do you trust God enough to wait patiently for Him to bring good out of bad situation? Tayo ba'y totoong nagtitiwala sa Diyos at nakahanda tayong maghintay gaano man katagal ang injustice na nangyayari sa ating buhay, knowing that God can do good things out of the bad situation, bad things na nangyayari sa atin. Yan ang ating Diyos. And then, so approximately 2,000 years after Joseph, God also sent His Son in this world to be falsely accused, sold, ridiculed, neglected, and killed. But that evil things that was done to Jesus Christ was meant for our good, to save many lives. Yan yung binasa natin kanina. So mga kapatid, ang ating kaligtasan ay nilayon at pinagplanuhan ng Diyos. Okay? Maaring sa isipan natin, para bagang pag pinapanood natin yung Passion of Christ, parang nagagalit tayo dun sa mga taong humahampas sa Panginoon, sa mga taong nananakit sa Panginoon, parang galit na galit tayo. Pero mga kapatid, tandaan mo, ikaw din yun. Tayo din sila. Every time na gumagawa ka ng mga bagay na labag sa Diyos, mga kasalanan na akala mo hindi niya nakikita, every time na nakikita ka niya na gumagawa ka ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban, para mo na rin siyang dinadagdagan ng sugat, ng koronang tinig, at ng pako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa.
kailangan nating maunawaan ang dakilang biyayang kaligtasan ibinigay sa atin ng Panginoon. At kailangan din naman na matutunan natin at matanggap na gusto kang patawarin ng Diyos. Kung nakita mo man ang iyong pagkakasala, gaano man kalaki ito, nangako siya sa iyo, sa Isaiah, halika. Sabi ng Panginoon, halika dito. Ano bang kasalanan mo? Matindi ba? Sa tingin mo ba wala nang kapatawaran? Halika, may pag-usap ka sa akin, sabi ng Diyos sa Book of Isaiah. Come, let us reason together. Come, lapit. Ang kasalanan mo man ay kasing pula ng dugo. Ganuman katindi ang kasalanan mo. Tandaan mo, gusto kitang patawarin. At yun ay udyok ng aking puso, isipan. Though your sins are like scarlet, I can make that red, blood red. I can purify it and make it as white as snow. Ang Diyos lang ang makakagawa na. At tanggapin mo yun sa iyong isipan, na gusto kang patawarin at iligtas ng Diyos. You intended to harm Him. Ginawa natin sa Kanyang lahat ng karumal-dumal na krimen. Pinatay natin siya. But our intention, 2,000 years ago, is God's plan for the salvation of many lives. Palakpakan natin ang dakilang biyaya ng ating Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pama naming dakila, napakabuti mo po sa amin.